nag-drive para sa mga, ano din, sa mga ina na katulad ko, yung sinacrifice lahat para sa kapakanan ng mga anak. I salute you. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi, syempre, natitiis natin, unahin yung kapakanan ng mga anak natin kaysa sa sarili nating, pangangailangan. Diba, let's say, nung dati, maayos ka, nag-aayos ka, nag-iinarte ka, hindi nag-arte-arte, nag-makeup. Tapos nung nabuntis ka na, syempre, inuuna mo na yung priorities mo is yung, kapakanan ng anak mo. Kahit na mukha kang dugyot, basta yung anak mo, maganda, bigyan mo sila ng damit over. Sila yung unahin mong bilhan ng damit kaysa sa sarili mo. Pero nakakaano lang kasi yung ibang hindi nila ma-appreciate yung ginagawa ng mga ina. Kasi akala nila, wala lang, porket nasa bahay lang, hindi nagpo-provide ng money, hindi po-provide ng, walang ambag daw sa bahay. Kasi yun sasabihin kayo na, ay napapagod din pala yung nakaupo lang. Let's say, nagda-drive, tapos nakaupo ka lang, sasabihin sa'yo na, ay napapagod din pala yung nakaupo lang. Huh? Sabi ko, mapalit na tayo. 24 hours without syempre yung pag-rest mo is nakasalalay din naman sa anak mo, sa baby mo. Ganito. Lalo na nag-breastfeed ka. Hindi mo hawak yung oras mo kasi kahit na sa gabi, nasa tinatabi mo siya, magigising ka pa rin kasi magdedede yun any time of the night. So, hindi pa rin straight. Hindi ka talaga makakuha ng complete rest. Complete 8 or straight 8 hours. Pero yung iba, akala nila wow, nayahay daw yung mga ina kasi nasa bahay daw. Sila kaya magawa ng lahat. Tapos hindi mo maano yung sarili mo. Tapos yung meron ka pang gagawin sa bahay, tapos kinokontrol pa yung gagawin mo sa bahay kasi kailangan ipapabantay mo sa partner mo 1 hour lang, parang more than 1 hour angal na kasi may gagawin pa daw siya. Paano naman tayo, di ba? Yung break time lang natin is pumunta ng toilet para umihi o kumain, tapos yung shower lang. Di ba? Dapat we deserve to be pampered too. We deserve to be respected. At saka we deserve to be appreciated. Sana ganun.